42. And as you're turning once again, if you are here for the very first time, if you are invited by your friend, by your family, marami pong salamat again. Sana po, hindi ito yung una't huli, kundi simula pa lamang po ng mas matagal nating pagsasama. My name is Stephen. I get the honor and privilege of leading this amazing church. Kasama po si Jenny, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. At i-lead po ang amazing church na ito, in which, of course, very proud tayo sa lahat ng mga leaders and volunteers ng ating simbahan. Luke 10:38 to 42. Fasten your seatbelt. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Jesus. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Let's read verse 40 again. But Martha was distracted. Once again, but Martha was distracted. Once again, but Martha was... Pwede nyo ba palitan yung Martha ng pangalan nyo? But Stephen was distracted. Amen? Was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Jesus and he asked Jesus, Lord, don't you care that my sister had left me to do the work by myself? Sabihin nyo naman po sa kanya, tulungan niya ako. Martha, Martha. Alam niyo, pag inulit ni Lord pangalan ninyo, kabahan na kayo. Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Pwede niyo ba palitan ng pangalan niyo yung Martha? Stephen, Stephen, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. Few things are needed, indeed only one. And Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong Mary in a Martha world. How to become a Mary in a Martha world. Parang hindi kayo na-excite sa title ko. Pinag-isipan ko yan eh. Alam niyo po si Satanas, isa sa mga greatest temptation niya, kasalanan. Pero hindi naman po lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, especially those Christians who are mature enough in their faith, ay bumabagsak sa lifestyle ng kasalanan. Kaya minsan, kapag hindi ka makuha ni Satan sa kasalanan, ang isang temptation na ginagamit ni Satan na very effective din is actually busyness. Pagiging busy. Sabi mo nga sa katabi mo, tatakbo ka bang busy? Busy. Vice Mayor. Okay. Yung iba sa inyo, mamaya pa magigets yung mga alas 5. Amen. Yung busy na, everybody say business. Bakit? Ang business by definition, nasabi po ng dictionary, it refers to a state of being constantly occupied. Pag busy, constantly occupied with tasks, responsibilities, or even activities. Pansinin niyo po yung mundong ginagalawan natin. Pag busy ang tao, yun yung default state. Meaning, pag di ka busy, may mali sa'yo. Pag busy ka, yun yung normal sa tao. At pansinin niyo po, ang mundong ginagalawan natin nowadays, in a social media, Facebook generation, yung mga technology or gadget na hawak po natin is actually, kung papansinin po ninyo, is eliminating the boundary between work and rest. Hindi mo na alam, pag hawak mo yung cellphone mo, nagtatrabaho ba ako, nagpapahinga? Because even when you are at home, once nabuksan mo yung laptop mo, yung cellphone mo, hindi mo alam, nag-work ka na. So nawawala na yung boundary ng trabaho at pagpapahinga. Hindi po katulad ng unang panahon, pagpatak ng alas 5, pag uwi mo ng bahay, pwede mo nang wag intindihin ng trabaho mo, hindi ka required sumagot sa email, but since your phone has an email application, sometimes natitempt kang sumagot, hindi mo natuloy ma-distinguish ano ba talaga ang trabaho at pahinga. At pag tinanong nyo ang isa't isa, kamusta araw mo? Ang madalas sagot niyan, I had a crazy day. Kamusta ang linggo mo? I have a hectic day. At kapag ang schedule mo hectic, ang schedule mo crazy, ang schedule mo non-stop, ginagawa natin siyang badge of honor. Na ako kasi busy, kasi masipag ako, ikaw hindi ka busy, so tamad ka. Ginagawa natin siyang badge of honor, a badge of our pride, mula sa school hanggang sa ating trabaho, kapag puno ang schedule natin, matagumpay ang buhay natin. Correct? Pansinin niyo yung mundo natin, ganito ang nagiging basis natin, kung saan sa maraming tao, yung business ang nagpo-provide ng sense of purpose sa kanilang buhay, to the point na minsan, yung business na rin had become their identity. Pag hindi sila busy, hindi sila yon.
Okay? Okay, hindi niyo ako magets. Na minsan, ginagamit natin ang busyness para itago yung need to address the issues. Pastor, wala akong issue. Kung tingin mo wala kang issue, yun yung issue mo. Because all of us had issues. We have issues. At minsan, dahil busy tayo, ginagamit natin ang busyness to cover up the issues of our lives. Broken-hearted ka, gawin mong busy ang sarili mo para hindi mo mapansin yung brokenness mo. Correct? So ngayon, hindi mo na pinoproseso yung nararamdaman mo, ginagawa mo na lang busy ang sarili mo para makalimutan ang tunay na nararamdaman mo. Bakit? Kapag busy ka kasi wala kang time mag-reflect. So kapag malungkot ka, gawin mo na lang busy ang sarili mo. Pag broken heart ka, gawin mo na lang busy ang iyong sarili. Nagiging sense of identity. Pag anxious ka, gawin mo busy ang sarili mo para hindi mo siya maalala. Broken heart ka, inom ka pare. Makakalimutan mo yan. Yun nga lang, kinabukasan, dagdag problema mo, may sakit ka ng ulo, may hangover ka. Pero anong ibig sabihin? Kasi pag puno ang schedule natin, pagka tayo'y busy, wala na tayong panahon para mag-reflect. Bakit nga ba ako nasaktan? Ba't ko ito nararamdaman? Ano ang purpose ng Panginoon kung bakit niya inalaw ang mga bagay na ito? Kaya po sinabi ng scripture sa atin that an anxious heart weighs a man down. Kapag ang puso natin ay anxious, ang puso natin ay stressed, ang puso natin ay punong-puno ng bagabag at pangamba, hinihila ka nito pababa. Correct, mga kapatid? And I believe with all my heart na maaaring hindi lang nakikita, pero lahat po tayo dumadaan sa anxiousness, sa takot. Dumadaan tayo sa stress. Ano man ang estado ng buhay, napansin niyo po ba na ang stress is actually a silent assassin? In fact, ang mga medical professional nga naguguluhan sila. Ang stress ba ugat o bunga? Di nila alam. Yung stress ba, kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa stress? O kaya ka nagkaganyan, resulta ng stress? Gulo din sila eh. Ano ba siya? Ugat ba siya o result? Because there is a correlation between stress sa iyong emotion at physical. Kapag naapektuhan ng puso mo, naapektuhan ng katawan mo. Hindi ka makatulog because you're anxious. Hindi ka makatulog because you're afraid. Hindi ka maka-amen kasi natatakot ka. Pansinin po ninyo, stress ba ang may trabaho? Stress po ba ang may mga trabaho? Eh yung walang trabaho? Stress pa rin. Yung may anak po ba stressed? Eh yung walang anak? Stress pa din. Stress po ba yung may negosyo? Eh yung walang source of income? O stress pa rin. Stress po ba yung tumataba? Eh yung hindi ka tumataba, o stress pa rin. Regardless of the situation, stress kapag may gadget, stress pag walang internet connection, stress kapag may cellphone, stress kapag walang charger, stress kapag may budget, lalong stress pag walang budget. And it doesn't matter if you are 7 years old or 70 years old, lahat tayo dumadaan sa anxiety, stress, and even worse, for some people, they're going through depression. Old and young, rich and poor, we have to deal with stress and the temptation to be anxious every single day. This is where the text brought us, dito po sa text na binabasa natin, sa Luke chapter 10, patungkol po kay Mary and Martha. Ang story po ni Mary and Martha is actually a well-known narrative in the Gospels. Ito pong storya na ito, nag-uusap ang Panginoon sa akin, kasi parang ipinakita po ng storya sa atin yung tension, everybody say tension, yung tension between the demands of life and the need for spiritual connection, which is parehong important. Tama po bang maging responsable ka sa buhay? Responsableng tatay, responsableng anak. It's good. It's not wrong to be responsible. So may demand ang buhay. Kung tatay ka, hindi pwedeng walang demand. Kung nanay ka, hindi pwedeng walang demand. Kung breadwinner, hindi pwedeng walang demand. But at the same time, may demand sa buhay, pero meron ding need for spiritual connection. Na minsan, na isa-sacrifice ang spiritual connection ng demands of life. Na minsan naman, to focus with spiritual connection, nagiging irresponsible naman sa buhay. Naunawaan nyo? So, nangusap ang Panginoon sa akin through this text na how to balance between the demands of everyday life to the importance of spiritual connection, lalo na po sa gitna ng very busy na society that we are in, service-oriented life, ini-encourage po tayo ng Panginoon through this text na mag-reflect po tayo paano po natin aayusin ang mga priorities natin ng tama. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part.
So ang sabi ng text natin sa Luke chapter 10, si Jesus daw po kasama ang mga disciples, minimum of 13 people, puro lalaki. Pumunta sa bahay ni Mary at ni Martha, na kapatid si Lazarus, na next chapter sa ibang passage binuhay niya. Okay? So si Jesus together with his disciples, dumaan sa bahay ni Mary and Martha. Pareho nilang winelcome si Jesus, pero si Mary lang ang nag-receive kay Jesus. Kasi sabi ng scripture, nung pumasok ang ating Panginoon kasama ang mga disciple, ang sabi ng scripture sa verse 39, she had a sister called Mary, 39 anak, who sat at the feet listening to what he said. So nung pumasok si Jesus Christ, ang sabi ng scripture, may dalawang magkapatid. Si Martha, si Mary. Nung nakita ni Mary na si Jesus ay nandyan, imbis na maging aligaga, imbis na maging abala, imbis na asikasuhin ang pangangailangan nila, umupo siya sa harapan ng Panginoon, nakinig sa sinasabi ni Jesus Christ. Pero ang sabi ng verse 40, kapatid mo to, katabi mo to, asawa mo to, lolo mo to, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Pansinin nyo, dalawang babae, dalawang magkaibang posture. Yung isa naglilingkod, yung isa nakaupo. Pero parang sa tingin ni Jesus Christ, mas matimbang yung nakaupo sa kanyang presensya kaysa naglilingkod para sa kanya. A story which contrasts these two types of devotion. Hindi natin pwedeng sabihin hindi devoted si Martha. Devoted din siya. Kaya nga niya gustong pagsilbihan ng Panginoon. Pero yung devotion niya, merong misaligned ng priority. Which almost reminds me, mga kapatid, na hindi pala porket naglilingkod, hindi na required umupo sa presensya ng Diyos. So this story reminds me na hindi magkalaban ang work at ang presence ni Lord. Hindi masamang mag-serve at the same time magkaroon ng relationship kay Jesus Christ. Hindi siya Mary versus Martha. Hindi magkaaway ang work at ang devotion kay Lord. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos maging responsable at magtrabaho. Pero ang sabi ni Lord sa akin, hindi siya Mary versus Martha, dapat siya Mary before Martha. Let that sink in for a while. Na hindi masama ang service, pero lagi niyong tatandaan, umupo muna sa presensya ng Diyos bago ka maglingkod. Parehong devoted, misaligned yung isa. Again, si Martha naglingkod, naghanda, nagluto, nag-organize. Si Mary umupo, nakinig, natuto, naging present. Parehong mabuti ang kanilang ginawa, pero yung isa, yun ang natatangi. Hindi pala porket mabuti, dapat una. Wala na nag-i-amen ha. Yung nasa unahan na lang. Mga volunteer pa naman yun nandito. Amen? Ulitin ko lang. Let's just dissect for a while. Let's think about this for a moment. Mali po ba ang ginawa ni Martha? Mali po bang ipagluto niya si Jesus? Mali po bang maghugas siya, mag-ayos siya ng kusina, ayusin niya ang lamesa para makakain si Jesus at ang mga disciple? No. Mary o Martha is not doing a bad thing. Martha is not doing the wrong thing. But hindi niya ginagawa, hindi mali ang ginagawa niya, pero hindi yun yung best. So tama ang ginagawa niya, pero hindi yun yung best. Tama ang ginagawa niya, pero hindi yun yung number one. So hindi pala porket tama ang ginagawa ko, yun yung best thing that I should do. There is nothing wrong with what Martha is doing. But there is something wrong with what Martha is choosing. Pinili niya yung maglingkod bago umupo sa presensya ng Diyos. Sinacrifice niya yung best sa good. It's good to work. It's good to provide for the family. It's good to take care of the bills. It's good to take care of your children. But always remind yourself, ang best, to sit at the feet of Jesus. That's what's best. Kaya, nung si Martha aligaga, tas si Mary nakaupo, naaligaga lalo si Martha. Ganun naman kasi talaga, no? Pagpawis ka na hirap ka na, tapos may nakita kang kapatid mo, anak mo, nakaupo lang doon sa sopa, nagmo-Mobile Legends, Clash of Clans. Di ba, maiinis ka? Nakakainis naman talaga, di ba? Amen? Parang kayo yung nasa kabilang side, yung nakaupo lang.
Ay, nakakainis, di ba? Kaya si Martha, nung nakita niya yung kanyang kapatid na supposedly tumutulong sa kanya, hindi lang si Jesus pinaglilingkuran niya, 13 lalaki ito. Hindi madali ang preparasyon. Kaya nung siya'y aligagang-aligaga, nakita niya yung kapatid niya si Mary. Pansin niyo talaga minsan, pag ikaw busy ka, tapos garag na garag ka na, tapos may nakita kang haya-hayang buhay. Ay, may mga kasama ba kayo sa buhay? Kami ni Jenny, pagka nagta-travel kami, ako yung busy sa navigation, logistics. Siya, ganun lang siya. Saan tayo? Ganun lang siya eh. Andiyan si Jenny yata sa unahan. Okay, wala, buti na lang. Okay. Amen. So, may mga, kaya nung nakita ni Martha na itong si Mary is so parang passive and sitting at the feet of Jesus, nirebuke niya, hindi si Mary. Sabi niya, Lord, don't you care that my sister, Lord, pwede niyo ba akong tulungan? Baka pwede niyo po siyang pagsabihan na tulungan ako. And Jesus answered what? Verse 40. Ano sabi ni Jesus Christ? But Martha was distracted by all the preparations that he had made. So she came to him, Lord, don't you care that my sister has left me to do to myself? Tell her to help me. Hindi niya makausap yung kapatid niya, pinapakausap niya na lang si Lord. Ayaw niya, madalas mangyari sa akin yan eh. Kausapin mo ngayon anak ko, pastor, ayaw magbago eh. Ako pinapakausap, pero sila naman yung nanay. Kasi minsan, di ba, may mga time na hindi talaga makikinig sa inyo, minsan sa ibang boses makikinig. Normal naman yun. Next verse 41. Next verse. Martha, Martha. Ang ganda ilagay yung pangalan natin dyan, no? Stephen, you are worried and upset about many things. But one thing is necessary. Isa lang ang pinakamahalaga. Tama ang puso ni Martha, pero misaligned yung kanyang priority. Masyado kang maraming pinagkakaabalahan. Ito lang dapat ang inuna mo. Tuloy, ang resulta, si Martha worried and upset. Itong si Mary, calm and present. Why? Because Mary chose to do the right thing. Pansinin niyo ang contrast. Si Martha, he is doing something for Jesus. Si Mary, he is being with Jesus. Big difference. Hindi pala porket may ginagawa ako sa Panginoon, yun yung best na pwede kong magawa. Kasi kahit gawin ko ang lahat para sa Panginoon, pero mas pinipili ko pa yung ginagawa ko para sa Diyos kesa yung makasama ang Diyos, and to be with His presence, talagang masasabihan ka ng Stephen, you are worried and troubled about many things because only one is necessary. Yung balanse ng doing for God and being with God. Si Martha, prioritize niya yung activity. Si Mary, prioritize niya yung intimacy. So hindi porket may activity, may intimacy. Hindi porket naglilingkod, may intimacy sa ating Panginoon. Activity doesn't equate intimacy. Si Martha, distracted. Si Mary, devoted. And God, pansinin niyo sa scripture, si Lord gustong-gusto niya talaga na tayo ay mag-spend ng panahon para sa Kanya. Alam niyo po ba yan? Tingnan niyo. For example, yung mga Israelites. Nung nilabas po ni Lord yung mga Israelites from Egypt to the Promised Land, sino ang ginamit niya para maging leader ng mga Israelites? Si Moses. Sabi ni Moses, Lord, anong sasabihin ko sa Paraon kapag tinanong ko sino nagsugo? Sabi mo, I am who I am. Lumapit siya sa Paraon. Sabi ni Moses kay Paraon, presidente ng Egypt, let my people go. Ang sabi ni Lord. Sabi ni Paraon, bakit? Because, sabi ng scripture, let my people go so that my people will worship me in the wilderness. Tama, ang purpose hindi maghatid ng freedom, hindi maghatid ng breakthrough. Sabi ni Lord, palayain mo yan, gusto ko silang makasama. God wants to be with you. Yun ang intention niya. Hindi kanya pinagpapala para yung pagpapala mag-alis sa'yo sa presensya niya. Hindi kanya binibless para yung blessing ang maging division ng relationship mo sa Kanya. Kaya Kanya binibless para ma-realize mo na Siya yung nagbigay nito at Siya ngayon ang yung pasasalamatan sa lahat ng binigay niya sa iyo. Yun nga lang minsan, nilalamon ng blessing yung relationship mo sa blesser. Masyado tayong addict sa healing, wala na tayong relationship sa healer. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya sabi ni Jesus Christ, Martha, you are worried about many things. Hindi niya nga nirebuke si Martha, hinto mo yung ginagawa mo. Mali yan. Hindi sinabi ni Lord na mali eh. Okay yan. Pero distracted ka dyan, ito unahin mo.
Mary chose what is best. Bakit? Alam ni Jesus Christ. Alam po nating lahat na kung ano man ang pipiliin natin sa dalawa, meron pong epekto sa ating buhay. Piliin natin ang service over sitting, may epekto po yan. Pero piliin mong kasama ang presensya ng Diyos, meron pong epekto yan. Minsan nga lang, yung epekto ng decision, delayed. Napansin nyo ba yun? Minsan yung may tawag nila dyan is delayed effect. May mga decision tayo sa buhay na delayed ang epekto sa ating buhay. Correct po ba mga kapatid? Pero either way, lahat po yan may consequences. Kung ano man ang pipiliin mo, ano man ang iyong maging action, ano man ang iyong mga desisyon, hindi man immediate ang visibility ng result. Apparently, it will show. Because your priorities will shape your reality. Pag hindi mo inuna yung dapat number 1, pati number 2 damay. Kaya ang pinaka-importante dapat inuuna. Amen po ba? For example, classic na to Binotones mo. Unang botones, mali. Pero sabi mo, nagkamali ako sa una, pero itatama ko sa huli. Tinama mo sa huli, pero mali pa rin. Kasi pag namali ka sa una, mali na lahat. Ganon din sa prioritization. Pag inuna mo yung service over sitting, kahit anong sikap mo, mali na lahat. Kailangan yung number 1, yun ang number 1. Kaya sa mga Christian, alam nyo, napakadali na po ng priority sa buhay natin. Ano sabi ng Bible? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sinuportahan niya ng Psalms 23 verse 6, blessings and mercy shall follow you all the days of your life. Sino sa inyo gusto nyo habulin kayo ng blessing? Ba't kayo humahabol? Baliktad ang priority. Hinabol mo yung dapat humahabol sa iyo. Ano ba sabi ng Bible? Blessings and mercy shall follow you. Hindi ikaw ang hahabol. Hindi ka kasi tatay, pastor, di mo alam kapag nandiyan na yung mga bayaran sa kuryente. Kasi nga, nagpapanik tayo. Alam nyo, ang panik, natutunan ko sa buhay ko, hindi porket nagpapanik si Lord. Yun lang kailangan na iba, pwede na umuwi. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magpanik. It's organic. Amen? Your priorities will shape your reality. So, kung ano ang una, yun ang dapat unahin. Ang sabi ng scripture, seek first. So, ang mga Kristiyano, madali na sa atin ang prioritization. Hindi na po mahirap mag-prioritize. Para hindi kayo naniniwala. Mas madali sa Christian mag-prioritize kesa sa non-Christian. Hindi pa rin kayo naniniwala? Try ko yung side na to. Mas madali sa Christian mag-prioritize kesa sa non-Christian. Bakit? Bakit? Nag-amen kayo, tapos kayo tinanong ko kung bakit. Ayaw mo. Bakit? Kasi sa Christian, alam mo na yung number 1. Hindi mo na problema yung 1, 2 na lang iintindihin mo. Ang problema, yung mga Christian sa ibang bansa, hindi kayo to, perfect kayo Yung 3, ginagawang number 1. Tapos magre-reklamo kay Lord, bakit sali-saliwa buhay ko? Sabi ni Lord, mali design Hindi mo naman pinaprioritize si Lord kasi gusto mo siyang irespeto. Kasi gusto mo lang siyang sundin. Kasama yon, pero kaya mo siya pinaprioritize kasi yun ang design. Kapag inuna mo siya, kapag inuna mo yung pag-upo sa Kanya, when you put Jesus at the center of your life, the circumference will automatically be blessed. Yung nga lang nakafocus tayo sa maraming circumference, kaya sabi, you are worried and distracted about many things. Ito lang ang importante. Ilagay mo si Lord sa gitna and everything else will fall into place. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yun nga ginawa ko, pastor. Inuna ko si Lord. Nagsimba ako 2 linggo. Wala naman nabago sa buhay ko 2 linggo? Bakit? Kasi ayaw natin nagtsatsaga. Gusto natin immediate result. Pero karamihan ng desisyon mo, hindi naman immediate ang result Tama? Masama o mabuti, hindi immediate. For example, yung dahon ng halaman o dahon ng puno, pag tinanggal mo siya, pinitas mo siya, kung green yung dahon, nagiging brown ba agad? Green pa din. Pero hindi porket green siya, buhay pa siya. Patay na siya, detached na siya Hindi mo palang halata. Kasi green pa But it's only a matter of time yung green magiging brown. Bakit? Detached. Kaya maraming ganyan Hindi kayo to taga-ibang church. Hindi ako nagsimba 6 na linggo.
Okay pa naman ako. Green pa, oh. Tama? Pag nag-pray ako, parang sinasagot. Wala namang nangyayaring masama sa pamilya ko. Mga anak ko, okay pa naman. So okay lang siguro, naintindihan siguro ni Lord, gawin ko ang 7 times. 8 times. Pero hindi natin alam, yung epekto ng decision, delayed ang result. Hindi porket okay pa sa pananaw mo, ay ibig sabihin, okay ka pa. The moment na dinitouch mo yung sarili mo sa Lord, yun na yung simula that the separation is the start of your death spiritually. The moment you detach yourself, nawawala tayo. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ba't kaya ganun, no? Nung hindi na ako nag-church, nung hindi na ako nagpe-pray, sunod-sunod yung mga desisyon kong mali. Napansin niyo rin po ba yun? Mapapansin niyo po yan. Pagka ikaw lumayo ka kay Lord, for example, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagbabasa ng Bible, parang nakalimutan mo na siya, birthday mo na lang siya maaalala. Mga ganun. Sabihin, ba't kaya ganun? Nung lumayo ako kay Lord, parang I made a lot of stupid decision. And one day, somebody told me, ba't kaya ganun, Pastor? And my answer is very simple. Kasi kung yan si Lord, lumayo ka, hindi lang presence ni Lord nilayuan mo. Pati source ng wisdom nilayuan mo. Source ng peace nilayuan mo. So wag ka nang magtaka kung di ka payapa rito. Kung wala kang wisdom dito. Kung saliwa ang buhay dito. Kasi ang tunay na wisdom nandun sa presensya niya. Ang tunay na wisdom nandun sa presensya ng Diyos. So the more that you are intimate with Jesus, yung wisdom dumarating. So para sa akin, mga kapatid, gusto kong i-remind, alam mo, tinuruan ako ng Lord dito. Intimacy is paramount sa Christian life. Yan ang number 1. Kailangan meron tayong right relationship kay Lord. Kasi hindi porkit hindi pa natin nakikita ngayon, wala siyang epekto. Pero the moment na nagdesisyon ka ngayon, naayusin ang buhay mo, magsimba, may struggle, may challenges, pero may epekto ito. Hindi lang sa'yo, pati sa mga magiging anak mo in the future. Kung itutuloy mo, kung magiging consistent ka rito, kapatid. Amen ba, mga kapatid? Sino sa inyo, nung nag-sit up kayo, nag-exercise kayo? Wala nag-exercise, ah. Oh, sino sa inyo, pag nag-exercise po kayo, limbawa nag-sit-ups kayo, pag nag-sit-ups ka ba, meron ka na kagad abs? Absent pa rin, di ba? Absent pa rin yan eh. Kaya minsan napo-frustrate ka, pag sit-up mo, 500 sinit-up mo, sakit ng tiyan mo, tingin ka sa mirror, wala ah. Bakit? Nag-aantay ka ng immediate result. Di ba? Pero hindi porket wala kang makita, walang nangyayari. Kaso sinukuan mo na kagad. Amen? Aatin ako ng growth track. Nakatapos ako ng Discover Series, wala naman nangyari sa buhay ko. Sumuko ka kasi kagad eh. Hindi mo alam na kung itutuloy mo yung tamang desisyon, it will lead you to a better life. Ganon din sa mali. Ganon din sa mali. Sa una, akala mo walang epekto yung mali, pero kung itutuloy-tuloy mo, kapahama ka ng dulo niyan. Amen po ba mga kapatid? Tama? Halimbawa, maganda yata ngayon mag-invest ah. Power? Power. Power? Okay. Halimbawa, 25 years old ka. Sabi, alam mo, habang bata ka pa, mag-invest ka. Bumili ka ng real estate. Kung kaya mo bumili, mag-ipong ka, mag-invest ka. Pag nag-i-invest ka habang bata ka, parang ikaw lugi, para kang nawawalan. Di ba? Kasi hindi mo naman kagad makukuha eh. Hindi mo kagad makikita yung result. Pero antayin mo, 30 years later, magpapasalamat kang sinumulan mo ng maaga. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi yung epekto ng desisyon, may delayed effect. So the moment that you decide, maglilingkod ako, okay lang walang quiet time, okay, maglilingkod ako, ayoko umatin sa mga mentoring, ayoko umatin sa, basta ako, maglilingkod na ako. Puro responsibility, walang intimacy. Amen? Akala mo walang effect, okay ka pa, magugulat ka, 6 months, 6 years, burn out. Kasi ang effect delayed. Correct? But at the same time, when you focus on Jesus, when you prioritize His presence, when you sit at His feet, tinatawanan ka ng iba, hindi ka nila maintindihan, but time will come. You will be grateful na ginawa mong number 1, yun dapat mong inuuna. Amen po ba mga kapatid? Actually, yung principle na yan, tied up din po yan sa principle ng sowing and reaping eh. Because what you sow right now, S-O-W, what you sow, tinanim mo, what you sow will eventually show. Correct? Yan yung
Ano sabi ng scripture? Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. But you don't reap on the same season that you sow. Hindi ka umaani sa parehong season. Hindi porkit nagtanim ka ngayon, nandito na kagad ang ani. Tama? But what you sow right now will eventually show. So when you prioritize God today, it will show 10 years from now. When you prioritize business, when you prioritize your life, kailangan ko gawin to, kailangan ko maghabol, kailangan ko magpakayaman, in which hindi po mali. Just want to clarify. Amen? Mali, alam nyo mali, yung maging irresponsable. Mali yon. Tamang maging responsable. Kung ikaw po'y tatay, maging responsableng tatay. Kung nanay, maging responsableng nanay. Kung anak, maging responsableng anak. Do everything that you can to be as responsible enough as possible. But, always remember, no matter how responsible we are, pagdating ng challenges, sino po ba tatawagan natin? Sino po ba ang hahanapin natin? In the midst of trials and difficulty, whom you gonna call? Ghostbuster? No. Jesus Christ. Amen. Yung mga millennial nakakaintindi sa akin. Galatians, di na nila kilala yung Casper na naabutan yan. Galatians 6 verse 7 to 9. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Tagalogin ko yung last part. Aanihin ng tao ang kanyang tinanim. So, by that principle, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. So kung magtatanim ka sa laman, ang bunga niyan, destruction. Pero kung magtatanim ka sa spirit, from the spirit you will reap what? Eternal life. Ito yung last part gusto ko. Verse 9. Everybody read. Sabi mo sa katabi mo, let us not become weary in doing good, for at the proper time. See? Yung result dulo, at the proper time we will reap a harvest if, conditional, if we don't give up. Ang problema, inaantay mo na yung reaping, 2 beses mo palang ginawa. Napofrustrate ka ngayon. Sabi ng scripture, aani ba? Yes. Ulitin ko po, bigyan ko kayong chance. Aani po ba? Yes. Pero kailan? Proper time. Pero minsan, dumating yung proper time, gumibap ka naman. Sinukuan mo naman. Correct? So, ang sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians, yung ginagawa nyo mabuti. Huwag nyong hintuan. Every week ka nagsisimba? Ba't mo ihinto yun? Yung mga chismosa nga hindi huminto sa mali. Yung mga magnanakaw nga hindi huminto sa mali. Tas ikaw mabuti ginagawa mo, ihinto ka? Sabi, do not give up in doing good. Hindi porket hindi mo nakikita yung resulta ng choice mo ngayon, hindi ibig sabihin walang epekto yan. So sinasabi ni Apostle Paul sa atin, do not give up. Huwag kang maging weary dahil wala kang makitang resulta. For in due season you will reap. Amen? So yung pananalangin mo, pag-i-invite mo ng mga kaibigan mo, pag-i-invite mo ng pamilya mo, kung sa 3 invite mo, wag mo sukuhan, pag di sila sumama. Ulit-ulitin mo, kulitin mo. Amen. Pag swimming nga, inaaya nyo sa swimming, lilibre nyo pa eh. Amen? Naalala ko yung, pagka ito ang usapan, naalala ko yung nanay ko eh. Kasi kami magkakapatid, 5 kami eh, 5. Ako lang may itsura. Joke lang kay Bayo, kinuha ko lang. Okay, 5 kami magkakapatid, pero para ho kaming hagdan. No? Ako ang panganay, yung pangalawa ko, 1 year lang ang gap. Tapos may konting gap yung pangalawa, pangatlo. Si Len, Pastor Len yung pangatlo. Then yung si Aileen, 1 year lang din ang gap. And then si Andrew yung bunso po namin. So nung lumalaki po kami, nag-i-start si Tatay Larry na maging pastor na. Naglilingkod siya sa Panginoon. At dahil naglilingkod siya, talagang nahihirapan silang i-navigate. No, ano ba, maglilingkod ba tayo o iaalagaan natin iiwan na lang ba natin yung mga anak natin para makapag-serve tayo ng walang distraction? Pero pinili nila na every Sunday dadalhin talaga kami. Kahit nakakommute, kahit mainit, kahit mahirap. Yung nanay ko, naalala ko kasi ako panganay, so mga 6-7 years old na ako noon, magji-jeep kami mula sa may Malabon, Asoge Street na kami lumaki. No? Diyan sa may Tugatog, Malabon, magji-jeep kami hanggang dito sa may Caloocan. So pag nag-jeep kami, yung nanay ko parang Christmas tree. May sabit na Santa Claus dito, may sabit na regalo rito. Para siyang Christmas tree, dadadala niya kami. Every week yon. Sa loob ng ilang dekada. Pero hindi niya sinukuan. Sa una, hirap na hirap siya. Akala niya walang epekto. Kasi pag uwi ng bahay, makulit pa rin anak niya. Pag uwi niya ng bahay, hindi pa rin naguhugas. Nagtatalo pa rin kung sino maghuhugas ng tanghali at gabi. Pero yung ginagawa niya, delayed ang effect eh. Sino ba mag-aakala? Naging pastor yung 2 sa anak niya. Lahat naglilingkod sa Panginoon.
O kung hindi niya ginawa yun, kung hindi niya pinili yun noon, kung hindi niya pinagtiisan yun noon, baka nagmumroblema siya kung paano i-fix sa dulo. Pero dahil pinili niya ang mas mainam, delayed ang effect, pero may resulta po in the future. Huwag niyong sukuan porke mahirap. Kasi in due season you will reap. Walang disiplinang madali agad sa simula. Nag-low carb ako, pastor, 3 araw. Iba lumabas, high carb. Oo. Ano ang sabi ng Hebrews 12 verse 11? No discipline seems pleasant at the time. It was painful. Masakit siya. Lahat ng disiplina masakit. Amen? Come on, let's preach to ourselves. Okay, sabihin nyo sa sarili nyo. Sabihin ko sa sarili ko. Amen? Walang disiplinang madali. Sabihin nyo. Amen? Ulitin natin. Walang disiplinang madali. Gumising ka ng maaga. Kumain ka ng healthy. Come on. Matulog ng maaga. Walang disiplinang madali. Masakit siya. Pero ano sabi ng scripture? But later on, however, it will produce what? A harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen? So ano sinasabi sa atin ng writer ng Hebrews? Sa una mahirap, sa una masakit. Sa una, pag pinili mo yung magmumukha kang masama, magmumukha kang tamad sa mata ni Martha. Magmumukha kang walang silbi sa mata ng ibang tao. Pero I'm choosing the right thing. This is what God wants for me, to rest in His presence. Yung nga lang, takot tayo magpahinga minsan kasi ang thinking natin ng rest, passive lagi. Ba, gusto niyo po bang magpahinga? O tayo nyo, di kayo maka-amen. Kasi ang interpretation ng magpahinga, mamayapa. Magpahinga habang buhay. Di ba ganun ang perception natin ng rest? Pero rest is, yung rest na sila sabi ng scripture. For example, Matthew 11:18 verse 28. Ano sabi ng Matthew 11? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you what? Rest. Hindi sinasabi ni Lord na kapag ikaw burdened, pagod, lumapit ka kay Lord, patay ka. Mamamayapa ka na. Bibigyan kita ng pagpayapa. Saint Peter ka ngayon. Hindi ganun sinasabi ni Lord. Yung sinasabi ni Lord na rest dito, hindi passive rest. Active rest. You're working, but resting at the same time. Alam niyo po kung bakit? Because when you work, God will rest. But when you rest, God will work. Amen? So sabi ni Lord, come to me all of you are weary and heavy laden and I will give you rest. Passive. For example, I am preaching right now, active, but I'm resting in Him. Bago pa man ako makit ng station, sabi ko na, Lord, it's up to you. Ikaw na po bahala. I've done everything that I could. I prepared enough. Inaral ko, ginawa ko ang lahat, but at this point, I rest in you. So hindi ako tulog ngayon, but I'm resting in Him. That's what I'm trying to say. That you rest in the Lord. Pumunta ka sa Lord, sabi ni Lord, nabibigatan ka ba? Worried ka ba? Anxious ka ba? Nababagabag ka ba kung paano nyo babayaran ang inyong utang? Kung paano kayo makakabayad sa kuryente? Kung paano mapagtatapos ang inyong mga anak? Worried ka ba sa future mo? Worried ka ba na mag-isa kang tatanda? Worried ka ba na ma-reject? Kinakabahan ka ba sa magiging future mo? Come to me. Lahat kayo na nababagabag at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pansinin nyo, ang in-offer ni Lord, divine exchange. Palit tayo. Bigay mo sa akin bigat mo, bibigay ko sa iyo kagaanan. Trade your worry into God's rest. Pero tignan nyo yung sequence. Balik mo yung Matthew 11:28 na. Look at these words. Come to me, I will give you rest. Magkababa lang yan. Kita nyo mga kapatid? Come to me, I will give you rest. Question, ano na una? I will give you rest or come to me? Yun ang problema. Hindi ka lumalapit sa Kanya tapos gusto mo rest. Sabi na Lord, baliktad sequence mo . Ang sequence ni Lord, come to me first. And when you come to His presence, God will give you rest. Kaya pala si Martha walang kapahingahan. Kaya si Martha aligaga. Kasi inunay niya yung ginagawa kesa yung presence. Sabi ng Lord, eto sequence come to me first and I will give you rest. You're worried about so many things. Only one is necessary. Trade your worry into rest. Kaya exhausted ang maraming tao, hindi dahil sa trabaho. Pansinin po ninyo, kahit ang nabe-burn out sa ministry, hindi sila nabe-burn out sa bigat ng trabaho. Nabe-burden sila kasi dinadala nilang mag-isa. You're never meant to carry something. Let me ask you a question. Are you carrying something that is meant for you to surrender to God?
Bakit natin dinadala yung bagay na dapat sinusurrender natin sa Panginoon? Ba't mo dala ang worry? Sabi ng Lord, ibigay mo sa Kanya eh. Ba't mo dala ang fear? Sabi ng Lord, ibigay mo sa Kanya. Ba't mo dinadala ang bigat? Kaya ka nabibigatan. Kaya kayong lahat na nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Kasi ako ang magdadala ng bigat at gusto kong maranasan ninyo ang kapayapaan. Mahal tayo ng Diyos. Tingnan niyo ang 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Bakit pinapasurrender ni Lord yung anxiety mo? Bakit pinapasurrender ni Lord yung laman ng isip mo? Come on. Anong kondisyon? Anong dahilan? Because may malasakit si Lord. Pastor, naawa na ako kay Lord. Naawa ka kay Lord? Ayusin mo ay sinasabi mo. Ang dami na po kasi niya masyadong planetang pinapaikot, dadamay pa po ba yung problema ko sa buhay? Hindi, yun nga mali natin. Ina-underestimate mo yung Diyos mo, ino-overestimate mo yung higante sa harapan mo. Sabi ng Lord, wag mong i-underestimate ang kakayanan ng Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Pastor, 8 billion ng tao, kung lahat yan magbibigay ng problema, wala pong degree of difficulty sa Diyos. Hindi porket mahirap sa'yo, mahirap sa Kanya. Hindi porket tumatakbo ka sa Meralco, tatakbo din siya. Kaya niya nga maglikha ng ilaw na walang kuryente. Let there be light. Walang fuse, walang battery. Nagkaroon ng ilaw eh. Huwag nating i-underestimate ang ating Panginoon. Stop carrying the pressure of performing. You don't have to be everything to everybody. Bakit kami may superhero syndrome kasi tayo? Pasang ko ang lahat. You don't have to. Sabi ng Lord, ba't mo pinapahirapan ang sarili mo? Bigay mo sa akin. Yung iba naman, binigay daw. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Sino sa inyo kapag may dinadala kayo, nananalangin po kayo kay Lord? Lord, sana magbago na po ang asawa ko. Lord, sana makaahon po kami sa hirap, makabayad po kami sa utang, nananalangin po kayo. Pero ba't ganun? Nag-pray ka na, pero ayaw mo pa i-release. Paano ko nasabi? Pinalo up mo pa uli eh. Lord, follow up lang po. Natabunan po yata eh. Kasi ito na po yung naka-orange oh, mamumutol na po. Kada makakita ka ng orange, nagpapanik ka eh. Aligaga ang buhay mo eh. Magaling tayo mag-pray. Alam niyo, napansin ko mga Christians, magaling sa praying, mahina sa surrendering. Magaling sa praying, mahina sa releasing. Iniyak mo na ba kay Lord? Ulitin ko, iniyak niyo na po ba kay Lord? Eh, ba't di niyo pa i-release? Iniyak na pala eh. Gusto mo may second part? Kung iniyak mo na kapatid, ibigay mo na. Kung ipinag-pray mo na, ibigay mo na. Hindi sinasabi ng Lord, wag ka nang gawin. O, ibinigay ko na Lord Hindi kinokorek ni Lord ang work. Tama ang work. Ang kinokorek ni Lord yung priority. Unahin mo ang Panginoon. Kasi when God is first, everything will find its place. At mapapansin niyo po yan, kapag hindi niyo priority ang Panginoon, laging mabigat ang lahat ng bagay. Nung nilikha nga po ng Diyos ang mundo, may divine and intentional sequence. Ano na una? Tao o oxygen? Di ba? Eh kung ang Diyos hindi intentional, kung ang Diyos hindi marunong mag-priority, what could have happened? On the first day, in the beginning, God created the man. First day, nilikha ang tao. Hinubog tayo sa kanyang wangis, hiningahan. Lord, para nahirap, yung oxygen, sorry, nakalimutan ko, Brad. Tignan nyo? Pero alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao bago niya likhain ang tao. So, ibig sabihin, kung kaya ng Diyos patakbuhin ang universe, ba't mo iniisip hindi niya kayang patakbuhin ang buhay mo? Trade your worry into rest. Misplaced priority. Kaya po mahirap ang buhay kasi hindi ordered ang buhay. Hindi tama ang prioritization ng ating buhay. Ang gusto ng Panginoon, unahin natin siya. Hindi yung paggising natin, ano ang to-do list ko, ano ang checklist ko. Ang pinakamahalagang checklist, presence ni Lord.
Kahit nagawa mo lahat ng to-do list, ang pinakamahalagang to-do list, do I spend time with God? Meron ba akong panahon para i-recognize that every gising is a blessing? Iso-surrender ang lahat sa Kanya. Hindi ko trabahong patakbuhin ang mundo. Trabaho ng Diyos yun. Ang trabaho ko magtiwala. So stop carrying what is meant for you to surrender to God. Some things are not yours to control. Magkaroon ka naman ng boundary from time to time. Learn to say no. Amen? At sabihin mo, Lord, I entrust everything to you. Amen po ba mga kapatid? You don't have to be everything to everybody. And you should know it by now. God is in control. Alam mo na? Mahal mo na. Wala ka na magagawa. Mahal mo na. Palapakan natin ang Panginoon. God is good. So just like our Lord Jesus Christ is asking you, calling you, Martha, Martha, you're troubled and worried about so many things. One thing is necessary. Prioritize God, and everything else will fall into place. The right response to all this anxiety, stress, I believe in therapy, I believe in counseling, but I believe that the Word of God is wiser than the wisest counselor. I believe that the Word of God is wiser than the wisest therapist. At niresitahan tayo ng Panginoon sa Biblia ng iba't ibang pamamaraan in case daraan tayo sa mga tagpo ng buhay natin na ma-anxious tayo, matatakot tayo. Anong sabi ni Lord sa atin si John 14? In this world you will experience many trouble, but take heart, for I have overcome the world. My peace I leave with you. Iniiwan ko ang kapayapaan sa inyo. Ano ang sabi ng Psalm 56? Do not worry about tomorrow. Kapag natatakot ka, ibigay mo ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Isaiah 41, don't be afraid, do not fear, for I am with you. Psalms 23 verse 4, when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, for God is with you. Psalm 46 verse 1, God is your refuge and your strength, the very present help in times of trouble. Philippians chapter 4, do not be anxious about anything. Instead, be thankful about everything, for this is God's will for your life. Matthew 11:28, come to me, all of you who are heavy laden, and God will give you rest. 1 Peter chapter 5, cast all your cares upon me, for He cares for you. Wala pong problema na pinagdadaanan mo na mas malaki pa sa Diyos. So when things in your mind seems out of control, when your mind is filled with heaviness and worry and anxiety, busyness, trying to perform and do something, ang sabi ng scripture sa atin, let the presence of God comfort you in this difficult time. I know how it feels like. You know my story. 2018, I've been through depression. Muntik mag-relapse ng 2021. It's not easy to go through these mental struggles. Mahirap po siya. But the only thing that helped me, one of the things that helped me, is a reminder that God knows what I feel. He cares for me. And it is His Word that helped me na makalagpas sa bagay na ito. Kasi alam ko, we respect doctors, we appreciate the medicines, pero alam ko ang pinaka-importante kailangan ko, presensya ng Panginoon. I love to be in God's presence. So ang sabi ng Psalms 94, when your mind is filled with anxiety, let the comfort of God's delight fill you. When your thought seems out of control, in fact, yung translation dito, in the multitude of my anxieties, I love this translation because this is the exact Greek, exact Hebrew word. That in the multitude of your anxieties, yan yung parang yung isip mo nagsanga-sanga na. Ganyan tayo mag-isip minsan, no? Nagsimula ka dito, biglang napunta, hindi mo na alam kung paano babalik, kung saan siya napunta. Ganun exactly ang sinasabi ni David dito. The Lord in the multitude of my anxieties. Grabe na po. Hindi ko na po alam kung saan na po. Ang dami kong inaalala, ang dami kong iniisip. Sabi niya, your presence, your comforts, delights me. What's the answer? It's the presence of God. So I want to mobilize you and challenge you. No?
lagi niyong huwag kakalimutan. Spend time with God every day. Read His Word. Pray. I'm not saying that in a legalistic way.